Good evening, it's me, your teacher, Miss Joy. So ngayon nga, isa sa pinakamalungkot na araw para kay ate at syempre para rin sa amin dahil bukas na ang kanyang flight, April 2. Eto nga at kararating lang nila galing sample dahil namili sila ng mga pagkain. At syempre nagpasabay na rin ako ng para sa amin. Namili na rin sila ng mga kakailanganin para sa pang spaghetti. At wala nga rin ako magawa kaya naman binuksan ko na lang yung ref dahil hindi pa pala magluluto ng spaghetti. Syempre uunahin namin magluto ng aming pangtanghalian. At pumunta nga ako dito kay ate dahil nag-aayos siya ng kanyang maleta. So isang taon na rin simula na makauwi si ate at pangalawang balik niya na ngayon. At habang nag-aayos nga siya ng maleta ay nakakalungkot nga naman dahil maiiwan niya na naman yung kanyang dalawang anak. At ito nga yung kanyang bunso na si Zia, nag-cellphone pero lungkot na lungkot yan dahil aalis ang kanyang mami. At syempre bago mag-flight ay hindi mawawala ang pagpapaayos ng buhok. At ito nga mga pusa dito sa amin na kinuha mga pangalan sa ML. Itong puti nga ay si Leslie at yung black ay nakalimutan ko ang pangalan. Oh, ka-cute nila, 'di ba? So balik nga tayo dito. Yan, yung ate lang rin namin na isang nagre-reban sa aming mga buhok at gusto ko na rin nga sumunod na magpa-reban kaya lang nakakatamad pa rin. At ito nga ang pusang si Puti na naglulungkot-lungkutan. Hindi ko alam kung nalulungkotin ba siya sa pag-alis ni Ate Char. At ito naman si Popol na mukhang bagong gising. Oh, ayan, ang sungit-sungit pa na mukha. At ito pa nga ang ibang pusa na si Diggy. At ito naman ay ang kanyang kamukha, si Parsha at wala yung isa si Lilia. Diba puro ML nga at nangalmot pa si Puti. Nung una nga ay nalilito na nga ako sa mga pusa na ito at dahil lang sa kwintas kaya ako sila natatandaan. Share ko lang, Char. At nang maluto na nga ni mamang pritong galunggong ay agad ako naghiwa ng kamatis at lalagyan ko ng toyo para sa usawan. O diba perfect? At hindi ko na nga rin alam sa mga pusa na ito na lagi nakikigulo kapag kami kakain sa lamesa. At syempre pagkatapos kong maghiwa ng kamatis ay nagsundok na ako para makakain na. Nauna na nga kaming umupo at hindi masyadong nasakop ng aking cellphone habang ako ay nagvi-video. Habang si ate nga ay busy sa pag-ayos ng kanyang maleta, kami naman ay nauna na ngang kumain. So habang kumakain nga ay napag-isip ko na mahirap din talaga na kapag ikaw lang ang bumubuhay sa mga anak mo dahil yung mga desisyon na ginagawa mo ay para rin naman sa kanila. Hoy, sino ka dyan? Wow! At syempre nga guys, pagkatapos namin kumain ay magpapahinga kami bago magluto ng pang spaghetti. At ako nga ay nakatulog niyan pero sakto lang din ang paggising ko dahil mag-start pa lang si mama magluto ng spaghetti at nagsimula na rin ako maghiwa ng hotdog. At nung malapit na nga ako matapos maghiwa ay nagsalang na nga si mama ng tubig na may mantika para sa pasta at once kumulo na ito ay ilulubog na yung pasta. At nung kumulo na nga ay pinutol lang ni mama yung pasta para nga daw hindi masyadong mahaba. At syempre nga ay hihintayin nating lumambot itong pasta at hindi na nga rin namin tinakpan dahil aapaw. Kaya naman habang hinihintay naming lumambot yung pasta ay hinahalo-halo muna para naman hindi siya magdikit-dikit. At malapit na nga itong maluto. So nung naluto na ay nilagay na ni mama sa parang strainer na yan na basket na green. At hinugasan ni mama para nga hindi magdikit-dikit yung pasta dahil ang pangit nga naman kainin kapag dikit-dikit yung pasta. Pagkatapos nga niyan ay sunod naman namin lulutuin ay ang sauce ng spaghetti. Kapag nagluluto nga, isa sa pinakapaborito kong part ay yung nagigisa ng bawang at sibuyas dahil nga naman napakabango ng amoy nito. At nung medyo nag-brown na nga ay inilagay na nga ni mama ito namang giniling. Para sa amin kasi ay mas masarap pa rin talaga kapag giniling ang ilalagay sa spaghetti para sa corned beef. Pero iba-iba naman tayo ng panlasa at hindi ko kayo pinipilit na mag-giniling, Char. At nung medyo nag-brown na nga ang giniling ay sunod na nga ni mamang nilagay ang hotdog. At syempre nga ay hindi mawawala itong Reno brand liver spread na isa sa nagpapasarap sa spaghetti sauce. At syempre sunod na ring ilalagay ang Del Monte sweet style na spaghetti sauce. At habang nagluluto nga ay atat na akong matapos dahil gusto ko na nga makakain ng spaghetti. Ayan nga si mama, napakasipag magluto. At dahil nga nainip ako, habang hinihintay naming maluto ang spaghetti sauce, ay naglagay na muna kami sa isang lagayan ng pasta. At charan, ayan, luto na, makakakain na rin sa wakas. At ito nga nung lumamig na ng mga 5 minutes ay nilagyan na namin ng sauce itong pasta. So hindi nga namin agad hinahalo yung sauce ng spaghetti sa pasta. Yung ibabaw lang talaga ang nalalagyan namin. Para naman kapag kumuha na kami ng pasta sa kanya-kanya naming plato ay dadagdagan na lang namin galing sa kaldero ng spaghetti sauce. At nung nilalagyan ko na nga ng cheese, ang hirap nga dahil hindi siya naghihiwa-hiwalay, nagdidikit-dikit yung keso. Pagkatapos ko nga gadgaran ng keso
ay kumuha na ako at nagsandok para sa aking anak. Kanina niya pa kasi sinasabi na gusto niyang kumain ng spaghetti at sabi ko nga ay wait lang at niluluto pa. At pagkatapos ko nga siyang sandukan ay kumuha na rin ako ng para sa akin at masarap nga siyang partneran ng tinapay na bun. Uy, ang arte kumain hindi ka ganyan sa camera, char. At nung tinawag ko nga ang aking anak ay hindi naman halata na favorite niya ang spaghetti dahil napakadumi ng pisngi, parang na-excite siya kainin. At ito nga pamangkin ko nung nakita niyang may camera parang nahiya na siya sumubo. Huy, di ka ganyan. At syempre hindi tayo tatayo dito habang kumakain kaya naman umupo na ako at pinalaman ko na ang spaghetti sa tinapay. Sarap te. So katabi ko nga rin niya ng aking pamangkin at nagbabalak pa siyang umalis kanina. Sabi ko umupo ka lang sa tabi ko at para makita ka sa mini vlog, Chari. So guys, si ate nga ang magpa-flight pero ako ang main character sa mini vlog na ito, Chari. So dahil nga maagang umalis si ate, 3:30 yata ng madaling araw ay umalis na. Sinamahan na lang siya ng isa naming kapatid sa airport at nagpasenda lang ako ng video. 2 years namin siya ulit na hindi makakasama, lalo-lalo na yung kanyang dalawang anak. Syempre ang distansya ay pansamantala lang at ang pagmamahal bilang isang ina ay walang hanggan. Huy, hindi tayo magdadrama for today's mini vlog. Just always stay positive at huwag masyadong mag-isip para hindi ma-stress. So, napakahaba na neto for today's mini vlog and thank you for watching. Manifesting, char.